inyo nagre-request na ibang live tour na natin si Homie. 100% finish na ngayon si Homie, kaya naman nakakapat na din na gawin natin tong video na to. Mikey Lista Vlogs. Pinapakilala ko nga pala ulit sa inyo si Homie. Homie ang pinangalan natin sa kanya dahil parang bahay na rin natin ito. Isa nga pala siyang dream project na camper van. At ang unit na ito ay Mitsubishi Delica Space Gear 1994. Galing siyang Japan na in-export at kinonvert dito sa Pilipinas. Simulan natin tong video na to sa panlabas na anyo ni Homie at yung mga kinostomize natin sa kanya. Hindi ko napapakita sa inyo yung makina niya. Ang makina niya is 4M40, automatic transmission at 4x4. Kaya naman minsan kahit sa mga rough road ay kayang-kaya natin pasukin. Pasensya na kung madumi siya ngayon dahil ilang araw na rin kami sa kalsada bumabiyahe at kasalukuyang iniikot ang Pilipinas. Anyways, naglagay nga rin pala tayo ng snorkel at DIY lang din natin ang pag-install nito. At dito naman sa harap, naglagay lang tayo ng dalawang fog light. At bumutas lang din ako dito para sa another fog light. Masyado kasi malabo ang mata ko sa dilim, kaya kailangan ko talaga ng mga ganyang ilaw. At dito naman sa kanyang gulong, as a rim, nagpalit lang tayo dito ng rim na oversize. Bali 15x9 yung sukat ng rim natin. At yung gulong naman natin ay 235/70 by R15. Kaya kung napapansin nyo, medyo nakalabas yung gulong natin sa side ni Homie, no? At dito naman sa kanyang top load, nag-DIY lang din tayo ng kanyang top load rack na kung saan dyan natin nilalagay iba nating gamit, lalo na kapag matagalang biyahe tayo. Bumili lang ako dito ng gutter type na pang top load at ipinatong ko lang tong rack na ginawa natin dun sa gutter. At ang kakonekta naman yan is itong ating ladder. Bumutas lang ako sa gilid ni Homie para makakapit tong dalawang screw. Sobrang laki ng tulong yan. Kundi dahil dyan may harapan tayong maglagay ng gamit sa itaas, no? Kung gusto mo makita kung paano ko ginawa tong sa top load, ilalagay ko na lang sa description yung mga videos nun, no? At dinagdag pa natin dito itong recovery board na sa ngayon ay hindi ko pa nagagamit at wag naman sana magamit. Just in case lang na mahirapan tayong makaahon, importante rin yan sa atin. At ito naman ating awning, medyo hindi pa uso yung camping nun kaya mura ko lang siya nabili. Parang nasa 5,000 lang yata. Malaki tong awning natin, 2.5x3. Yung lapad neto, saktong-sakto naman siya kay Homie. Malaki ang nasasakop niya. Unbranded nga pala to, pero sobrang solid ng quality. At hindi rin basta-basta tumatagos yung init at yung ulan, no? At dito naman nag-DIY nga pala tayo ng LED strip para sa ating awning. Nakakonect naman yan dito sa ating power bank. At dito naman sa bandang harapan, dinisplay ko lang yung mga iba nating gamit dyan dahil nga magbabahan tour tayo, no? Pero kadalasan hindi ko naman sila nilalabas dahil halos lahat naman ng kailangan natin ay nasa loob na ni Homie. Yan, meron tayong bagong washing machine, portable washing machine na nagagamit natin para sa paglalaba sa mga underwear at mga iilang pang mga damit. Meron din tayong maliliit na table. At ito, kapag kasama ko si Joanne, ginagamit namin to, itong portable na toilet. Nilalagay lang siya ng garbage bag. At itong box natin, Shine Crave yung brand niya, 70 liters yung capacity. Dalawa lang yung binili ko at kasyang-kasya yan sa top load ni Homie. Meron din tayong mesa na nabili lang natin sa surplusan. Medyo bumibigay na nga siya, may mga tama na. Gawa yan ang lagi nating ginagamit. But anyways, hanggat tumatayo pa siya, all goods lang yan. At ang camping chair naman natin, itong dalawang heavy duty na camping chair ng Ironman. Sobrang solid na ito mga nilalang, napakatibay. Medyo mabigat nga lang, pero kung quality at heavy duty ang hanap mo, all goods yung dalawang yan. At ito naman ang ating pull out na kitchen. Kapag hindi natin ginagamit, is napapasok siya sa loob. Bali ang plano na ginawa ko dito, naglagay lang ako ng heavy duty na drawer slide. Sa Lazada ko siya nabili at galing pa ng China. Medyo mahal nga lang siya, nasa 7,000. No choice ako kasi kailangan ko talaga nito dahil gusto ko i-pull out. Yung kitchen natin, hindi kasi pwede yung mga ordinary lang na drawer slide. So ito hanggang 120 kilograms kaya niyang buhatin, no. Nilalagyan ko naman to ng tungtungan kapag ka medyo mabigat na tong ating kitchen. Dito naman sa ating lutuan, pinis ko na yung stove natin dito sa pull out kitchen natin. Tinanggal ko lang yung paa niya, pati yung cover.
at hinulmahan ko lang para maging fit yung pinaka stove natin dito sa may plywood. Yan, so ganun pa din naman, lalagay pa din natin dito yung butane nya. At nilagyan ko lang din siya ng mga L-type na bracket. So kapag lilinisin natin to, tatanggalin ko lang to, mga tornilyo na ito, all goods na. Kapag hindi ko naman siya gagamitin, bumili lang ako ng piano hinge. Ito, piano hinge ang tawag dyan, para pwede ko siyang isara ng paganyan. Nag-DIY lang din tayo dito ng sink, foldable na sink. Yan. At dito naman sa pagtinto ay nilagay ko ang ating mga spices. Mga basic lang naman siya, katulad ng mga salt and pepper, oregano, rosemary at iba-iba pa, no? At meron din tayo ditong maliit na fire extinguisher. Anyways mga nilalang, sa ngayon ay butane pa ang ginagamit ko, pero plano kong i-convert ito sa LPG. At meron lang din tayo ditong chopping board. All goods din tong chopping board na to, men. Medyo matagal lang yun sa akin, kaya ganyan yung itsura niya, dahil may mga drawer siya. At ito extension lang, naglagay lang ulit ako dito ng drawer hinge para kapag di natin gagamitan ay papasok lang. Para extension lang siya, no? Pwedeng patungan o pag maghihiwa ka, pwede dito. At dito naman sa kitchen cabinet, yan, may mga drawer lang din dito, nakalagay yung ating mga spoon and fork at iba pang kailangan sa pagluluto. At dito naman sa likod bahagi ni Homie, dito naman nakalagay yung ating hose na kumokonekta sa ating water tank sa itaas. So meron lang tayo ditong parang sprayer na type. At dito naman may butas na talaga siya, lagayan siya ng tubig ng wiper sa likuran. So tinanggal ko yon para makalusot tong hose natin. Kung gusto mo makita kung paano ko sinet-up tong water tank natin, gumawa ko ng separate video nun, lalagay ko na lang sa description. Dito naman sa rear door na Homie, nilagyan ko lang din siya ng mga palochina at itong mga hook. Bukod sa pwede natin siyang pagsabitan, at yan na din yung holder ng ating extension na table. Speaking of extension na table, ito nga pala yun. Ikat lang ako dito ng plywood para magkaroon tayo ng extension, para kung sakali man na hindi na tayo mag setup sa kabilang side, install lang natin to, pwede na tayong kumain dito, magluto. At ginagamit ko siya kapag nagtitinda kami ng kape. Dito ay naglagay lang ako ng isang pole na nagsilbing paanan niya. At dito naman sa side na to, yung mga hinge lang dyan, no? Dumako naman tayo dito sa loob ni Homie. Ito nga pala yung parang all-purpose cabinet niya, dahil kung ano-ano pwede natin gawin dito. Dito ay naglagay tayo ng TV na pwede nating ilabas. Nakahanap tayo ng TV mount na babagay para sa ganitong setup. Ang brand niya is Kalok. Yan, all goods din siya mga nilalang, no, dahil naro-rotate siya kung saan saan. Pwede ko harap yung TV dito, kaya dito. At ginagamit din namin siyang menu kapag nagtitinda kami ng kape. Inilagay na natin dyan sa ating TV yung ating menu para mas lalong makikita ng mga possible customers natin. Naglagay lang din tayo dito ng digital clock na may temperature, at naglagay din tayo dito ng modem para naman sa internet. Meron din tayo dito mga litrato na nagsisilbing paalala sa mga memories na ginawa natin. Meron pa dito yung itsura ni Homie. Nag-setup din tayo dito na sound system. Meron siyang dalawang speaker na stereo type at nakakonekta naman siya dito sa maliit na amplifier. All goods din mga nilalang, dahil kapag nanonood kami dito, talaga napakaganda rin ng sounds niya at feeling mo para kang nasa sinehan, no? Itong speaker na to ay galing pa to sa aking recording studio noon. Napaglumaan na siya, kaya ginamit ko na rin dito. May maliit na cabinet para naman sa mga gamit na gusto mo makuha agad. At dito naman sa ibaba, natatanggal nga pala tong tabletop na to. Yan. At dito naman ma-access natin yung ibang kakailanganin nating gamit, katulad na itong nasa drawer. At dito naman sa side na to, dito naman nakalagay ang ating electrical system. At dyan din nakalagay ang ating water pump sa loob. Medyo magulo lang yung wiring natin, pero kapag may nasira dyan, men, alam ko kung paano ito troubleshoot. Ito yung ating mga RB switch. Dito naman tayo kumukuha ng ground. At syempre, importante, ang mga nakasaksak dito ay kailangan may fuse. Meron din tayo ditong 24 volts na pan. Yan, sobrang solid na ito, men. Bukod sa hindi siya malakas sa kuryente, ay malakas ang buga na itong electric pan na to. Naglagay lang din tayo dito ng mga palamuti. Yan, na nakasabit. At dito naman sa kabilang side, nagpatahi lang ako dito ng cortina na color beige para bumagay sa mga kulay natin sa loob. Nagbutas lang ako dito para naman sasabitan ng ating tali. At ang maganda rin dito sa Mitsubishi Delica, naka-crystal light siya
So kapag gusto mo ng liwanag mula sa araw ay bubuksan mo lang ito. At kung ayaw mo naman, pwede mo isara. Nagpagawa lang din tayo ng foam sa Uratex. Nagbigay lang ako sa kanila ng size. Napipit dito sa ating camper van. At nagpatahi ng cover nito. Sa ngayon ay isang kulay pa lang siya. Di pa ako nakakapagpatahi ng kapalit niya. Pero all goods naman. Zipper type lang din. Kaya madali lang din siya labhan. At meron lang din dalawang throw pillow na ginagamit na rin natin sa ating pagtulog. At ito naman ang ating mini refrigerator. Malaking tulong din sa atin to dahil nakakapag-rep tayo ng mga frozen foods natin o mga pagkain na hindi agad nauubos. Nakapagpalamig din tayo ng tubig syempre. Meron din tayong 8 pin light, 12 volts lang yan. Anyways, lahat nga pala ng mga nangangailangan ng kuryente dito sa loob ni Homey ay 12 volts lang. Pinili ko kasi talaga mga nilalang na puro 12 volts yung mga nasa loob ni Homey sa kadahilan ng mababa nga lang to kumonsumo. Kaya naman sa mga nagtataka na kahit ilang araw tayong hindi umuuwi, hindi ako nagcha-charge, ay meron pa rin kagato dahil nga ang sinetap natin dito is 12 volts lang. 12 volts ang ilaw, ang water pump, ang fan. Bukod lang dito sa ating refrigerator na 220 na kumukonsumo naman ng 45 to 60 watts. Napakababa lang nun. At lahat ng mga yan ay nakakonekta sa ating Bluetti na power station. Ang gamit nga pala natin ay AC180 na Bluetti. Itong Bluetti ang pinaka main source ng power natin dito sa loob ni Homey. At halos 5 nga nila lang itong AC180 ay tumatagal sa akin na 3 hanggang 4 na araw. At minsan 10 days pa kapag talagang tinipid ko. Ang AC180 ay meron 1,800 watts AC output at 1,152 watts are na larger capacity. Sobrang solid nito men at napakalaki ng tulong. At ang ating backup naman ay EB70. So dalawa na yon, all goods na tayo. Meron nga pala tayong 3 method ng pag-charge dyan sa ating portable na power supply. Ang una ay sinasaksak natin sa cigarette lighter na ating sasakyan para mag-charge to. Pangalawa naman ay ginagamit natin tong ating portable na solar panel, 120 watts. At ang pangatlo, na-charge natin siya direct sa mga 220 na saksakan. At ang maganda dito men, sa loob lamang ng 1 oras ay kaya na punuin tong ating power source. Sa ilang buwan na pagtira ko dito sa ating camper van ay napatunayan ko kung gaano ka-reliable itong mga ganitong power supply dahil kahit na tayo ay nakatira dito sa ating camper van at bumabiyahe ay may paraan pa din para makapag-charge tayo. So yun mga nilalang, dahil nga ilang araw na rin tayo nasa kalsada, kailangan na rin natin mag-charge na ating power supply. Ma'am, pwede magtanong, pwede mo ba makicharge dito kayo saglit ng battery po? Saglit lang po kahit mga 10 to 14 minutes po. Ito po. Naging game changer talaga sa mundo ng pagbabaan life yung mga ganitong power supply dahil kahit na on the road tayo ay malaking tulong ang naibibigay sa atin na ito. Para sa akin, mas okay yung mga ganitong power supply kung ikukumpara mo naman sa mga generator dahil sa power supply na to ay halos nandito na rin naman lahat. Anytime kung saan tayo maabutan, papabundok o dagat pa yan, basta may karga, itong ating power station ay wala nang poproblemahin sa electricity. Dito sa taas ng rep ay pwede pang paglagyan ng mga groceries o iba pang mga gamit, no? Dito naman sa side nakalagay yung ating mga tent, mga duyan at iba pang mga camping gears. At sa ilalim naman netong ating sopa na nako-convert ng higaan ay meron din mga storage. Bukod sa mga drawer slide niya ay pwede natin to iangat. Kaya pag may chance na hindi ka makalabas ng van mo o tinatabad ka lumabas para buksan yung drawer slide, pwede mo na iangat to. Ito nga palang sofa type natin ay nako-convert siya ng bed. Kapag ako lang mag-isa, madalas hindi ko na sineset up tong bed natin. Pero kapag kasama ko si Joanne, syempre hindi naman kami magkakasya dyan. Kaya sineset up ko yung buong kama natin. So itong space na to, nako-convert siya na maging kama, no? All goods na, na-convert na agad natin siya ng higaan. Napaka-comfy neto mga nilalang. Kaya naman kahit saan tayo pumarada, basta nakalatag na to men, makakatulog talaga ako.
Dito naman sa ating kortina, ang kortina nga palang gamit ko, ang tawag dito is privacy curtain, yung hindi tumatagos yung liwanag sa loob. Medyo makapal lang yung tela niya, pero kapag naka-cover na to sa ating window, ay hindi na tayo nakikita sa labas. Bumili lang din ako sa online shop ng kortina na to at ipinatahi ko nang naaayon dun sa sukat na ating bintana. Naglagay nga rin pala ako dito ng paso. Actually paso talaga to. At ang original na plano ko dito is maglalagay ako ng halaman. Kaso nga lang, naisip ko, baka mamatay lang din. Kaya ginawa ko na lang side pocket. Lagayan ng mga kung ano-ano. Working ang mga aircon ni Homey. At dahil nga luma na rin yung sasakyan, hindi na siya gaano malakas. Pero ang mahalaga ay may aircon tayo na nagbibigay ng lamig kapag bumabiyahe tayo. Sa side ng rep natin, naglagay lang ako dito ng corkboard. At dito ko madalas nilalagay yung mga note na ginagawa ni Joanne. Yan, so may mga notes tayo dyan. Mga reminders at kung ano-ano pa, no. Minsan mga bill sa bahay nilalagay na rin dyan para maalala. At ito mga nilalang magnet to. Para naman to sa ating mga kutsilyo. Yan. Sa ngayon, dyan ko muna siya nilagay. All goods. Yan lang naman ang simpleng banter natin kay Homey. Hindi man perpekto ang pagkakagawa ko sa kanya, ay proud ako dahil ako ang gumawa niyan. Nangarap lang naman ako noon na magkaroon ng isang camper van at masaya ako na dumating na siya ngayon. Bulok man at luma sa paningin ng iba, ayos na sa akin yon dahil nadadala ako nito sa mga lugar na gusto kong puntahan. Anyways, magkano nga ba ang nagastos ko sa pag-setup ng ganitong camper van? Dahil sa ako lang ang gumawa nito, ay nakatipid tayo sa labor. Kung pagbabasihan ko lang ang interior o yung loob neto ni Homey sa materyales, electronics at appliances nito sa loob, ang estimate na nagastos natin ay 55,000. Hindi ko na sinama dito ang ibang customized na parts ni Homey sa labas. Pinakosting ko kasi ito noon sa gumagawa talaga ng camper van at prenesyohan ako ng 150,000. Kaya naman para sa akin, ang 55,000 na nagastos natin dito ay ayos na rin. Malaki na rin ang tinipid ko. Ang totoo niyan, wala naman sa ganda ng pagkakagawa o pagka-aesthetic nito. Ang pinakamahalaga sa pagbaban life ay kung saan ka magiging komportable kapag tumira ka na dito. All goods. Kung bago mo lang ako nakita at napanood, ako nga pala si Mikey Lista Vlogs. Pwede mo panoorin yung mga previous episode natin kung mahilig ka sa pagbaban life o camping. Maraming salamat sa panonood. It's your boy Mikey Lista, man. Base.